Sinadya ng pinsan kong babae na tanggalin ang damit sa harap ng bayaw ko at sumigaw na naiinitan siya. Hindi napigilan ng bayaw ko ang mapatingin ng ilang beses para matakpan ang kanyang bastos na pag-uugali. Dali-dali siyang nagbigay ng isang basong tubig sa dalaga. Ngunit ginawa niya iyon para mas makita pa niya ang katawan nito mula sa itaas. Habang pinapanood ang dalaga na umiinom ng tubig, hindi rin napigilan ng lalaki ang paglunok ng laway. Biglang tumayo ang dalaga. Sinabi niyang may dala siyang pasalubong mula sa probinsya para sa kanyang pinsan. Pagkatapos ay naghanap siya sa kanyang bag. Ngunit hindi sinasadyang nakuha niya ang kanyang sexy na pantulog. Dali-dali niyang kinuha ang damit at itinago sa likuran niya. At humingi siya ng paumanhin dahil ipinakita niya iyon sa bayaw niya. Nahihiya namang nagpanggap ang lalaki na hindi niya ito nakita. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa kanyang kwarto. At sinabihan ng babae na ituring na parang bahay niya ito at huwag mahiya. Pagkatapos ay umalis na siya sa silid ng tahimik kahit na sa panlabas ay kalmado ang lalaki. Ang puso niya ay mabilis nang tumitibok. Hindi niya namalaya na siya ay nahuli na pala sa matamis na patibong ng pinsan. Noong nakaraang araw lang pala, ang pinsan ay nag-isang pumunta sa lungsod para magtrabaho. Ngunit dahil wala siyang natapos na pag-aaral, hindi siya makahanap ng trabaho. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina sa malalaking lungsod. Hindi sapat ang kita ko sa trabaho para mabuhay. Mas mabuti pang maghanap ng maasahang lalaki na makakatulong. Nang makita ng nanay ko na matagumpay ang asawa ng kapatid niya, iniayos niya na tumira muna ako sa bahay ng kapatid niya. Nang hapunan na, mukhang masaya ang pamilya, pero may mga lihim na kilos silang ginagawa. Hindi sinasadyang nahulog ng lalaki ang kutsara. Agad na pinulot ng babae nang makita iyon. Ngunit sinadya niyang yumuko at mapang-akit na tumingin sa lalaki. Agad na nairita ang lalaki. Matapos kunin ang kutsara ay nagmamadaling kumain upang itago ang kanyang nararamdaman. Gabi na, hindi siya makatulog sa pagtalikod-talikod sa kama. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang imahe ng babae kanina. Dahil sa kawalan ng magawa, niyakap niya ang unan at pumunta sa silid ng kanyang asawa, Ren Jiamin. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo sa kwarto ko, Xiaonan? Pwede ba ngayong araw na ito? Ren Jiamin. Sabi ko, pwede bang maging matagumpay ka naman kahit konti? Ilang taon ka na ba? Ang laman ng isip mo ay, iniisip ko lang yung mga bagay na nangyayari sa kama. Kahit anong edad ko, lalaki pa rin ako. May mga pangangailangan ako. Hindi ko talaga alam, ano bang angas ng paulit-ulit na ganoon? Kung gusto mo talaga, di ba? Asawa mo pa naman, may obligasyon akong sumama. Tara, tapusin na natin. Bilisan na natin tapusin, pagod na ako. Walang katwiran. Isang lalaking puno ng galit ang nagpas siyang bumaba para uminom ng tubig. Ngunit nakasalubong niya ang isang babaeng umiinom din ng tubig. Nang makita niya itong nakasuot ng pantulog, lalo siyang nainis. Buti na lang at napigilan niya ang kanyang bugso ng damdamin sa kritikal na oras. Isang lagok na ininom niya ang isang malaking baso ng tubig. Pagkatapos ay bilin niya sa dalaga na magpahinga ng maaga at dali-daling bumalik sa kanyang silid. Samantalang ang dalaga, habang pinagmamasdan ang kanyang pag-aalala, ay nagpakita ng isang tipid na ngiti. Kinaumagahan, ang asawa ay nag-aayos ng kanyang mukha at sinabi na siya ay mayroong salo-salo sa gabi kaya hindi na uuwi. Pinagmasdan ng lalaki ang kanyang asawa na palabas ng pinto. Pagkatapos ay napatingin siya sa babaeng naglilinis. Naakit siya sa manipis nitong transparent na jacket kaya naman dali-dali niyang pinaupo ito at pinagkain. Ngunit iginiit ng babae na tapusin muna ang paglilinis. Pagkatapos ay muling yumuko sa harap ng lalaki at pinunasan ang mesa. Kaya't hindi mapakali ang lalaki. Natatakot siyang baka gumawa siya ng hindi magandang bagay. Kaya dali-dali siyang tumayo para pumasok sa trabaho. Ngunit pinigilan siya ng dalaga. Lumapit ito sa lalaki. Marahan nitong pinunasan ang mga butil ng kanin sa gilid ng labi ng lalaki. At mahina hong hiniling sa lalaki na umuwi ng maaga para makakain sila ng hapunan. Idiniin pa nitong wala ang kanyang hipag ngayong gabi. Sandaling nag-alangan ang lalaki. Ngunit agad din siyang pumayag. Pagkatapos ay umalis na siya papuntang kumpanya ng walang lingon-lingon. Gabi na. May masasarap na pagkain tayo mamaya. Umuwi ka na pala. Kuya Ren, tingnan mo to. Nagugutom ka na ba? Ito ang mga inihanda kong ulam. Sana magustuhan ito ni Kuya Ren. Ang bango. Amoy pa lang. Alam ko nang masarap. Kuya Ren, tikman mo. Kumusta? Hindi naman papatalo sa mga chef sa restaurant. Simula ngayon, sino man ang mapapangasawa ni Suso, ang swerte naman. Huwag mo nang ang sabihin yan.
Wala pa nga akong boyfriend, eh. Kuya Ren. Anong klaseng boyfriend ang gusto ni Suso? Gusto ko ng boyfriend na gaya ni Kuya Ren. Hindi pwede. Ang Kuya Ren mo ay tumatanda na, hindi pa naman. Si Kuya Ren ay nasa kalakasan pa ng kanyang edad. Matanda at mahinahon. Tahimik din ang ugali. Talagang nakakaakit siya ngayon. Sige. Sana nga'y mangyari yan. Tama, Kuya Ren. Anong saysa ng puro gulay lang ang kinakain natin? Gamot na alak ito, dala ko mula sa aming probinsya, sarili kong recipe. Kuya Ren, kailangan mong uminom ng isang baso. Sa isang lagok lang nito, lalakas ang katawan, magaan ang pakiramdam, at magiging malusog ka, kaya matutulungan ko kayo ni Ate Wang Nan sa inyong buhay mag-asawa, para maging mas masaya pa. Ang ganda nito. Kailangan kong matikman ito. Ang sarap ng alak. Isa pa nga. Susu. Lumapit ka. Susu. Ang pag-inom ko ng mag-isa ay walang kwenta. Halika. Samahan mo si Kuya Ren na uminom ng isang baso. Pero hindi ako marunong uminom. Ano naman kung hindi marunong? Isang baso lang. Sige na nga. Pero kung malasing ako, Kuya Ren, huwag ninyo akong sisihin. Susu. Inumin ko po ito para kay Kuya Ren. Maghihilamos lang ako. Kuya Ren, wala akong dalang tuwalya. Sige. Okay. Kuya Ren. Susu. Kuya Ren. Kuya Ren, hindi ka naging mabuti, ah. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagpigil. Ang init-init naman.
Hindi ko na kaya. Di ko na kaya. Lauren, ano nangyari? Oh. Xiaonan. Kailan ka uuwi? Hay nako, yung kliyente ko hindi pa umaalis. Hindi ako pwedeng umalis. Tapos na. Kutsara ni Kuya Ren. Kuya Ren. Gustong gusto kita. Kuya Ren, ano pong ginagawa ninyo? Kahit tag-araw, huwag kayong magkasakit. Salamat po, Kuya Ren. Mayroon ka bang dapat sabihin sa akin? Sa akin? Wala. Matulog ka na ng maaga. Kuya Ren. Kuya Ren. Matagal na kayong hiwalay ni Ate Wangnan. Alam na ni Susu yun. Hindi mo ba naisip yun? Susu. Hindi pwede. Kuya Ren. Lalaki ka. May pangangailangan. Alam ni Susu ang mga alalahanin mo. Pumapayag si Susu. Gusto ni Susu si Kuya Ren. Kuya Ren, akin na po ito. Kuya Ren. Mahina lang po, natatakot po ako. Susu, si Kuya Ren, bumalik na po ako. Humiga ka na lang ng maayos. Muntik na lang. Ang masasamang si Wangnan. Xiaonan, nakauwi ka na. Ren Jiaming, nahihiya ka ba o hindi? Tingnan mo nga ang itsura mo. Ano ba ang sinasabi mo? Sinasabi ko, ilang taon ka na ba? Ganyan lang ang suot mo. Pumunta sa kwarto ni Susu. Papayagan mo pa bang mag-asawa ang ibang babae sa hinaharap? Ano ba to? Ako, si Ren Jiaming, ay malinis ang konsensya sa ginagawa ko. Hindi tulad mo, marumi ang tingin mo sa lahat ng bagay. Ako ay malinis ang konsensya. Hindi ka ba nahihiya? Binabalaan kita, Ren Jiaming, kung sakaling magkaroon ka ng mga masasamang intensyon sa akin, sa kapatid mo, huwag mo akong sisihin kung magbago ang pakikitungo ko sa iyo. Mukhang menopause ka na yata. Ate Wangnan.
Kasalanan ko ito, si Susu. Wala itong kinalaman kay Kuya Ren. May ipis kasi sa kwarto ko. Kaya ko pinapanta si Kuya Ren, para mahuli iyon. Susu. Bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ang mga lalaki. Walang mabuti. Lahat sila ay may kinakain na nasa harapan nila. Mga walang kwenta.